Panalo ang OKC sa Game 4, 3-1 na nga ang score. Pero maraming naiinis kay Doris Burke ng ESPN dahil patuloy niyang tinatawag si SGA na foul merchant. At Coach Steve Kerr ng Golden State Warriors nagpahayag na all-in sila sa Jimmy Butler-Steph tandem. Maraming nagre-react ngayon sa social media dito kay Doris Burke. Si Doris Burke ay isang veteranong ESPN broadcaster na nagbibigay ng komentaryo sa mga NBA games. Kanina sa Game 4, kasama niya sa broadcast si Mike Breen at ang former NBA player na si Richard Jefferson. Magaling mag-analisa ng mga games itong si Doris Burke, veterano na nga ito eh. Kaya lang kanina, hindi nagustuhan ng mga fans, lalo na ng OKC fans, kapag pinag-uusapan na ang foul baiting tactics nitong si Shai Gilgeous-Alexander na halos isang buong taon ay lagi namang binabanggit. Kanina pagkatapos pasabitin ni SGA si Rudy Gobert, nakitang-kita naman na hinawakan niya yung braso nang nag-reach in si Gobert. Legal naman na play yan, wala namang sinasabi na illegal. Kaya lang foul baiter talaga siya. Sinabi nitong si Doris Burke sa national television na this is why he's called the free throw merchant. At dahil doon ay inulan siya ng mga batikos sa social media, lalong-lalo na sa Twitter. Pero para sa akin wala namang masama doon, di ba? Kung mahilig kang magpasapit at yun talaga ang nilalaro mo at hinahanap mo, ay dapat tanggapin mo kung anong sinasabi. Usapang Golden State Warriors muna tayo mga kabasketball. Coach Steve Kerr nagpahayag na all-in sila sa tambalang Steph Curry at Jimmy Butler. Ibig sabihin ay hindi mawawala itong si Jimmy Butler sa mga susunod na taon at talagang hahabulin daw nila ang kampyonato. In fairness, may karapatan naman si Coach Steve Kerr na maging confident kahit papaano dahil mula na dumating si Jimmy Butler ay mataas ang kanilang win percentage. Tinalo pa nga nila ang Minnesota Timberwolves sa round 2 kaya lang nadisgrasya nga itong si Steph Curry at na-injure kaya tuluyang silang natanggal. Pahayag ni Coach Steve Kerr sa Tom Tolbert Show na ang Jimmy Butler trade daw ay isang indikasyon kung saan nila gustong tumungo sa susunod na mga taon. Sabi pa niya, dali-dali daw silang naging isa sa mga best teams sa NBA. At ang maganda pa sa Warriors ay marami silang mga batang pyesa na pwede nilang gamiting pang trade kung gusto nilang kunin ang isang katulad ni Giannis Antetokounmpo. Nandyan sina Jonathan Kuminga, Brandon Podziemski at maging si Trayce Jackson-Davis. Siyempre, pakakawalan mo lamang yan kung mga kalibring kagaya ni Giannis Antetokounmpo ang ipagpapalit. Kaabang-abang sa off-season yan.